Samsung A73. Charging overheating or charging temperature too high. Kahit i-charge po ito magdamag, hindi mo makakargahan, hanggang ganyan lang siya. At kahit i-open mo siya, ayan, namamatay po siya. Hindi po siya nagtutuloy sa menu dahil hindi po nakakargahan ang battery, nag-i-error. At pansinin nyo po, bigla po siyang na-off, hindi po siya nagtutuloy sa menu. At kapag charge mo naman siya, ayan, meron din pong nakalagay na ganyan, overheating. Paano ba ito gawin? Una, buksan natin yung takip. At dito mga idol, base tricks lang po ang gagawin natin. Wala po tayong papalitan na pyesa sa loob. At tanggalin natin yung likod mga idol. At ayan, so dahil malambot na ang likod nito at hindi po siya delikado dahil plastic lang, pwede mo na siya kamayin pag angat. Konting adhesive lang naman po ang meron dito. At ayan mga idol, naangat na nga natin yung pinakalikod. At nakita natin na first time pa po ito mabubuksan. At ayan, kitang-kita naman mga idol, pwede po siya mayupi. Huwag nyo na lang pong initan dahil plastic po yan, pwedeng mangulubot. At tanggalin natin yung screw dito sa baba. Hindi na po natin ginalaw ang sa taas or tinanggal ang mga screw. Dito na po tayo mag-proceed sa baba. At nakita ko mga idol, madalas kasi nito nababasa. At dito, nung tinignan ko ang charging board, wala man ako nakitang corrosion or corroded na parts or may mga kalawang. Kaya dito mga idol, tinanggal ko lahat ang charging board para makita natin kung may nabasa ba siya or kinalawang ba siya. At dahil napakalinis po niya mga idol, madalas kasi nito mga idol, kaya siya nag-i-error or nag-temperature too high dahil po sa pagkakabasa. At dito mga idol, hindi naman siya nabasa at meron po tayong tatanggalin. Ang tawag po dito ay thermal resistor. Madalas ito po yung nag-short, kaya ang gagawin natin dito, hindi po natin papalitan, remove lang siya para hindi na po babalik pa ang sira. At ayan, gumamit tayo ng 350 heat temperature at ayan, natanggal na nga natin mga idol. So hindi naman natin nakita na sunog pero short po yan. So kailangan po siya ma-remove. At ayan, after po natin na-remove mga idol, ayan, linisan muna natin gamit po ang brush at lacquer thinner para malinis naman po siya. At i-testing na po natin mga idol. At ayan, isang resistor lang po ang nawala dito. So yun po yung i-remove natin para mawala ang short or mawala din po yung pinaka charging temperature too high or yung charging error. Ayan, ibalik na po natin ang charging board, ang antena. So ito lang po yung ginalaw natin sa baba. At kapag lubat ito mga idol, pwede na po hindi tanggalin ang battery. At ayan, testing na natin i-charge kung tested ba ang ginawa natin. Kanina, error po ang nakalagay. At ngayon mga idol, nag-green na siya at lumabas na ang charging percentage. Kanina, meron pong nakalagay na error. At ayan, tuloy muna natin mga idol. Salpak natin lahat ng screw at i-on natin mamaya kung mag-charge ba ito na naka-on. At pansinin nyo mga idol, paglagay pa lang natin ng screw, meron na pong 2%. So, ibig sabihin, nag-normal na po ang charging, nagkarga siya kagad. At nag-apply po tayo dito sa likod ng T7000 dahil naubusan ako dito ng double-sided tape. At ayan, lapat lang po natin mga idol. At maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa Jolphon TV. At sa mga gustong magpaayos, pwede kayo mag-PM or mag-walk-in, magpalalamog, magpa-GNT, LBC kapag malalayo. At ayan, i-open na natin mga lods at tingnan natin kung nag-charge ba siya na naka-on. At ayan, loading mo na siya at ilang minutes lang mga idol, nag 3% na agad siya. Solved na po kaagad. At ayan, maraming salamat pala kay sir dahil nag-walk-in po ito. Malayo po si sir, galing pa siya ng Cavite. At ayan mga idol, meron ng 3%. At ito lang po yung tinanggal natin, ang short na thermal capacitor. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana i-share nyo po ang video natin at pakipollow para bawat upload natin ay makakuha kayo ng maraming idea. Maraming salamat po.